Hello, ako si Franz Taylor Barbosa. Dati akong coordinator ng Series of Seminars 2021 under din kay Ma'am Steph. Ngayon, magkakwento ako ng mga experiences ko tungkol dun sa pinacilitate naming Series of Seminars. Tsaka kung ano ba yung mga natutunan ko, mga lessons learned. Babahagi ko rin yung mga tips na pwede kong masabi sa inyo para makatulong. At saka, share ko na din yung mga skills at lessons na natutunan ko from series of seminars na nagamit ko sa pagtatrabaho ko, sa professional life ko. So, yun. Simulan natin sa konting intro about sa akin. Web developer ako sa CGI Incorporated sa Taguig. 1 year na. And masasabi ko na there's a lot of skills na nakuha ko mula sa SOS, sa series of seminars, na nagagamit ko ngayon. Simulan ko yung pagkikwento ko sa mga na-experience ko nung series of seminars. Nung time namin, purely online yung naging setup, naging format ng series of seminars. Mahirap siya. Mahirap i-organize yung purely online. Lalo na at, ayun, kasi nga purely online, magkakahiwalay kami, mahirap mag-collaborate ng maayos. Kasi nga, online na kami nagkakakita-kita, tapos yung iba, hindi naman palaging available, yung mga ganun. Bale, noon nga pala, kaming dalawa ni Elaine, yung naging coordinators. Ang nangyari nun is, isang buong araw, bali hati kami. Kami yung sa hapon pala. Tapos sila yung sa umaga. Pero parang hindi rin nasunod nun kasi nagkahalo-halo na yung schedule ng mga sunod-sunod ng mga speakers. Yung pag-host, kumbaga, hapon kami, tapos sila yung mag-host sa umaga ng event. Sa mga speakers, yun. Medyo nahirapan kaming makabuo ng lineup ng speakers kasi at that time nga puro online lang yung usapan. May mga kilala naman kaming mga pwedeng maging speaker. Ang kaso lang problem yung mode of communication namin nun kasi purely emails lang, matagal bumalik yung mga replies from yung mga kinakausap naming speakers. Pero ayun, nakabuo din naman kami. Tapos after nun sa mga sponsors naman. Kasi yun nga, 'di ba sa event ng series of seminars kailangan ng mga sponsors kasi yun, sila yung bubuo ng natin yung pondo para sa event. So, ayun. Sa sponsors naman, okay naman, marami nagbigay. Basta lang talaga, hanggat maaari, bigay lang kayo ng bigay sa kanila. Kung alam nyo naman na okay lang naman sa kanila, na, kumbaga, manghingi kayo ng sponsorship, ganun. Huwag kayong mahiyang, mag-approach sa kung sino-sino, na alam nyo namang kaya mag-provide ng sponsorship at okay lang sa kanila. Hanggat maaari, gawin nyo na mas marami kayong makuhang sponsors kasi dadating lahat ng kumbaga mapa-finalize nyo lahat ng gastos niyan after pa talaga ng event. Sunod ko naman kwento yung sa hati-hati ng mga tasks. Kumbaga dati kasi nagkaroon kami ng mga kada team, design team, tapos yung team for communications sa mga speakers tsaka sponsors, tapos meron ding technical team. Sila yung dati nun kasi nga online kami, sila yung nag-i-stream ng event, sila yung mga lahat ng technicalities ng event. Tapos nalimutan ko na yung iba, pero yun, mostly yun yung mga teams. Tapos may treasurer kami, sarili. Tapos ayun, ako coordinator. Then ayun, additionally pala, meron pa pala yung documentation team. After ng series of seminars, magkakaroon ng parang documentation. Kaya kailangan lahat ng nangyari simula day 0, preparation pa lang, binubuo nyo pa lang yung buong seminar, naka-document yun. Mga pictures, may mga narrative, reports.
Ayun. Kwento ko na lang din yung sa mismong event na naging smooth naman lahat. Actually, on schedule naman lahat. Tapos pati yung mga raffles, yung mga palaro, okay lahat. Especially nung sa umaga. Kasi napaka-lively ng mga host nung namin nun. Wala namang masyadong sumobra sa time ng mga speakers. Wala naman din naging problem sa streaming. Okay naman din. Madami kami naging speakers. I think around mga 8. Mga 8 ata. Mga ganyan. So next naman, siguro yung mga next ko naman is yung mga lessons learned. So, pinakaunang lesson na pinakamahalagang natutunan ko is yung pagkakaroon ng maayos na collaboration within your team tsaka sa mga individuals na magko-collaborate kayo. Halimbawa, yung mga naging speakers tsaka sponsors. And yung collaboration na yun is hindi nyo ma-achieve kung wala kayong proper communication channels. So, halimbawa, hindi kayo nag-uusap kahit sa chat man lang, or wala kayong organization as a team, at wala kayong delegation, kumbaga, kung sino-sino lang yung gumagawa ng mga bagay-bagay, walang designated assignment yung isang tao, walang naglilid sa design, walang naglilid para sa documentation, walang naglilid para sa mga papers na kailangan. Magkaroon kayo ng proper communication. Kami nun, ni-utilize namin yung Discord. Meron kaming doon, Discord channel ba yung tawag doon? Or parang chat group, tas may kanya-kanyang yun, designation. May kanya-kanya kaming doon, channels, kada team, ganun. Kami magbibigay ng update, tas doon lahat ng outputs sinesend doon, or link ng mga Google Drive doon sinesend. So, yun. Yung pangalawang natutunan ko is yung the ability to organize. Yun. Kasi madami kaming hinahandle nun, lalo ako nun as a coordinator. Daming teams na hinahandle, daming outputs, mga designs, mga documents, mga sponsorship letters, mga invites, yun. So, kailangan lahat yun naka-organize. Meron kayong sariling pinaglalagyan ng mga lahat ng kailangan nyo, lahat ng mga outputs nyo. So, yun. Kami noon, gumawa kami ng sarili naming Google Drive link. As naka-folders yun lahat. Naka-separate, halimbawa, for section namin, tas section nila. Tapos, for the design team namin. Tapos, yung paper committee, yung paper team, documentation. Make sure nyo lang na, organize lahat. Kasi, after ng event, lalo na pag nagbubuo na kayo ng narrative report nyo, mahalaga na madali nyo makukuha yung mga bagay-bagay na kailangan nyo ilagay dun sa narrative report nyo. Ayun. Tsaka, may mga bagay din na dapat na readily available sa inyo, especially pag kailangan nila Ma'am Steph. Better na maging organized kayo at magkaroon kayo ng parang isang repository kung saan nandun na lahat. Then siguro yung pangatlong lesson learned ko doon sa series of seminars is yung pagmamanage at saka sa pagiging leader. Mabigat siya kasi ayun nga, ikaw yung magli-lead sa pagfa-facilitate ng isang seminar na maraming manonood, marami kayong audiences, tas maraming involved, hindi lang mga speakers na naimbitahan nyo, hindi lang mga sponsors, hindi lang kayo sa section, hindi lang yung mga audiences nyo, pati na rin yung mga professors, tsaka pati sila din. Kumbaga mabigat siya na responsibility. Kaya dapat marunong kang mag-multitask, tsaka marunong kang maging leader. Yun yung natutunan ko, yun yung na-enhance sa akin ng series of seminars. Kasi yun nga, katulad ng nabanggit ko kanina,
maraming delegation ng tasks sa iba't ibang teams. Kailangan updated ka sa mga bagay-bagay sa lahat ng per team. Kung baga na-monitor mo yung output nila, kung ano yung kailangan nila. Kailangan ma-communicate mo kay Ma'am Steph. Kung may tatanong sila kay Ma'am Steph, ikaw magko-communicate doon. Duty mo din na i-ensure na may kayo cohesion. Baga maganda yung collaboration yung lahat. Ayun. Tas kailangan mo din i-make sure na lahat kayo pantay-pantay, yung sabihin, lahat kayo gumagana. Lahat kayo nagagawa niyo yung task niyo. Make sure mo din na matuto kang magtiwala sa mga kapwa mo na mga estudyante, yung mga kaklase mo. Lalo na yung mga taong binigyan mo ng mga task na parang magli-lead din sila sa kanya-kanya nilang team. Part na din yung sa pag-multitask. Maganda lang na monitor lahat. Tapos, alam mo na yung mga susunod na mangyayari. Tapos, na-anticipate mo na. Kasi, yun nga, na kahit magsabay-sabay yung mga pangyayari, hindi ka magka-crumble. Hindi ka mabibigo. So, yun. Next, siguro, discuss ko na lang din yung mga lessons na na-apply ko din na sa professional life ko. Ayun nga, based dun sa mga lessons learned ko, ayun, lahat naman yun na-apply ko sa trabaho. Especially yung leadership skills and multitasking skills, tsaka yung pagiging organized, at tsaka yung proper communication. Lahat yan talaga gamit sa trabaho. Next, kung discuss yung siguro yung mga tips na pwede kong mabahagi sa inyo. Unang-una, related din dun sa mga sinabi ko, magkaroon kayo ng proper communications channel. Yun nga, either sa Discord or sa Messenger, mga groups. Tapos, bukod pa doon, magkaroon nga kayo, yung tulad na sabi ko kanina, Google Drive or kahit anong repository na paglalagakan ng mga outputs nyo, pati yung mga documents at kung ano-ano pa, mga designs. Tapos after nun, make sure nyo lang na lahat yan, kumbaga, lahat ng lalabas na documents, lahat ng lalabas sa designs, ipa-approve nyo muna or ipakita nyo kay Ma'am Steph. Loop in nyo si Ma'am Steph sa lahat ng bagay na lalabas, lalo na kung yung mga bagay na masasend kay Ladine or sa mga speakers nyo. Ipakita nyo muna lahat. Pa-approve nyo muna, kumbaga. Sa pang tip siguro, yung mag-host sa magiging event nyo, piliin nyo talaga yung host na kayang buhayin yung isang event, kaya niyang dalin, kaya niya maging energetic in times na kailangan ng energy, ganun. Piliin nyo lang yung host or hosts na hindi nahihiya, na kayang dalin yung sarili niya at kayang dalin yung mismong event. Tapos, isa pang tip na mabibigay ko sa inyo is make sure nyo lang na siguro mga at least 3 to 5 days before ng yung main event, yung main seminar, okay na talaga lahat. Kumbaga, lahat ng kailangan nyo tapos na, lahat ng kailangan i-produce tapos na, lahat ng kailangan i-send out dun sa mga speakers, sa mga sponsors, okay na dapat lahat. Tapos, lahat ng mga gagamitin niya sa event, requirements na kailangan para dun sa mismong event, yung location, lahat yun dapat sana settled na mga 3 to 5 days siguro before ng event. Kasi, yung remaining days na yun, yung 3 to 5 days, dapat gamitin nyo na lang yun sa masinsinang practice at ng rehearsals gawin nyo na. At malaking tulong talaga yun, yung marami kayong rehearsals. Make sure nyo lang na mapapractice nyo na talaga lahat. May dry run kayo na ilang ulit bago kayo sumabak dun sa mismong event. Then siguro, last parting tip ko na lang, huwag kayong magpatalo sa stress. At the end of the day, andyan yung series of seminars para turuan kayong mag-manage at maging leaders on your own ways. Gawin nyo lang yung best nyo at maging ready lang kayo. Huwag nyong hayaan na mag-procrastinate kayo
So, yun lang. Salamat sa pakikinig ng mga kung ano-anong sinabi ko. Sana may natutunan kayo kahit papano. So, yun. Bye. Thanks.